Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Halika, huminga ka ng dahan-dahan. Hayaan mong ang gabi ay marahang pumikit kasama mo. Ngayong gabi, sasamahan kita sa isang munting kwento. Isang kwento tungkol sa ilaw ng kalsada, sa amoy ng bibingka na bagong hango, at sa tahimik na tibok ng pusong marunong magbigay. Ito ang kwento ni Aling Minda, ang tindera ng bibingka at puto bumbong na araw-araw nagsisimula sa simpleng abala, pero natatapos sa mga himalang hindi niya hinihingi. Sa bawat pahid ng mantikilya, sa bawat asukal na nakahalo, nandoon ang pagmamahal at katahimikan. Isang paanyaya na magpahinga at makinig sa banayad na musika ng araw na unti-unti nang napapawi. Kaya halina, samahan mo ako. Umupo ka, huminga ng marahan, at hayaang dalhin ka ng kwento sa lugar kung saan ang gabi ay laging payapa at ang puso ay dahan-dahang tumatahimik. Sa isang tahimik na kanto ng baryo, may isang pwestong palaging may munting usok na umaakyat tuwing madaling araw. Hindi ito usok na nakakairita, kundi usok na may kasamang amoy ng niyog, dahon ng saging, at kaunting mantikang natutunaw. Ito ang amoy na nagsasabing, gising na si Aling Minda, at nagsisimula na ang kanyang ritual ng pagluluto ng bibingka at puto bumbong. Sa bawat pagdaan ng hangin, kumakalat ang mainit at matamis na halimuyak. Kahit ang mga taong antok na antok pa ay napapangiti at napapalingon. Para bang hinihila ng amoy na nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Sa umaga, ang kanto ay payapa, walang ingay, halos walang dumaraan, at tanging tunog lang ng banayad na pag-aapoy ng uling ang maririnig. Hindi marangya ang puwesto ni Aling Minda. Isang maliit na mesa, ilang kahoy na bangko, at dalawang parol na tila lagi nang nag-aabang ng Kapaskuhan kahit sa ordinaryong araw. Pero sa lugar na iyon, araw-araw nabubuhay ang isang tradisyon. Isang simpleng kakaning may baong alaala at pagmamahal. At doon nagsisimula ang storya ng isang araw na payapa, malambing, at puno ng init tulad ng unang kagat sa bagong lutong bibingka. Bago pa sumilip ang unang sinag ng araw, gising na si Aling Minda. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ito na ang nakasanayan niyang ritmo ng buhay. Sa pagtunog ng maliit niyang alarm clock, dahan-dahan siyang bumangon, saka nag-unat ng braso at nakatingin muna sa kisame na para bang nagpapasalamat sa isa pang tahimik na araw. Lumabas siya ng bahay, dala ang maliit na lamparang de baterya. Ang paligid ay madilim pa, ngunit hindi nakakakaba. Sanay na ang katawan niya sa oras na ito. Oras ng katahimikan. Oras kung kailan ang buong baryo ay parang natutulog pa sa malalim na paghinga. Pagdating sa pwesto, agad niyang inayos ang mga gamit. Ang lumang kalan na laging may konting uling na natira mula kagabi. Ang bilao ng malagkit, ang gata, at ang mga dahon ng saging na maingat niyang pinapatuyo kagabi pa. Sa bawat hakbang, banayad ang kilos ni Aling Minda. Hindi nagmamadali, hindi nagtatapon ng lakas. Parang may musika sa bawat galaw niya. Hinugasan niya ang bigas na paggagawaan ng masa. Ang malamig na tubig ay dumadaloy sa kanyang mga daliri at marahan niyang pinakikiramdaman ang bawat butil. Isang malalim na hinga, isang munting ngiti. Ito ang simula ng isang magandang araw. Bulong niya. Habang hinihintay lumambot ang bigas sa tubig, sinindihan niya ang uling. Unti-unting nagliyab, unti-unting nag-init, at nagsimulang umakyat ang kaunting usok. Hindi ito makapal, kundi manipis na parang ulap na bahagyang sumasayaw sa hangin.
Ito ang unang tanda na malapit nang lumabas ang amoy ng Pasko kahit hindi pa Disyembre. Ipinahid niya ang dahon ng saging sa apoy ng kaunti para lumambot at maglabas ng natural na bango. Ang tunog ng pagpitik-pitik ng apoy sa dahon ay parang kumpas ng orasan, panahayag, mabagal at nakakaantok. Mula sa malayo, may umuugong na tahimik na hangin na parang sumasabay sa paggalaw ng paligid. Habang hinahalo niya ang masa ng bibingka, hindi maiwasan ni Aling Minda na maalala ang pagkabata niya. Noon, ang nanay niya ang gumigising ng ganito kaaga. Siya naman, maliit pa at antukin, ay nakaupo sa gilid habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang ina. Naalala niya kung paano sinasabi ng ina, "Anak, kapag nagluluto ka, huwag kang magmadali. Ang pagkain, nararamdaman ang pagmamahal." Kaya hanggang ngayon, bawat halo ni Aling Minda ay may kasamang pag-alala. Hindi niya binibigla, hindi niya minamadali. Hinahaplos niya ang masa, iniikot ng paikot, alam kung kailan tama ang lapot, at kung kailan kailangan pang dagdagan ng gata. Paglipas ng ilang sandali, nagsimulang kumalat ang unang amoy ng bibingka. Hindi pa man tapos, bumabalot na agad ang pwesto ng mainit at nakakaaliw na bango. Sa kanto na iyon, kahit madilim pa, parang may kaunting liwanag na sumisilip. At sa kailangan pang humaba ang araw, sigurado na si Aling Minda magsisimula na ang mga kwentong darating kasama ng bawat bibingka at puto bumbong. Habang patuloy na inaayos ni Aling Minda ang mga sangkap, dahan-dahang pumuno ang paligid ng malamig na simoy ng umaga. Hindi ito basta simpleng hangin. May dalang lambing, may dalang katahimikan, at may parang mahiwagang karakter na tila nanonood sa bawat galaw ni Aling Minda. Sa tuwing lumalapit ito, marahang umaalalay, para bang may sariling isip. "Ah, heto ka na naman," bulong ni Aling Minda habang ngumingiti. Madalas niyang biruin ang hangin na parang isang kaibigan. Tuwing umaga kasi, tila ito ang unang dumadalaw sa kanya. Sumasabay sa bawat sigla ng pwesto, umiikot sa mesa, at nagsisilbing parang lihim na katulong. Habang hinahalo niya ang makapal na gata na siyang magbibigay ng tamis at lambot sa puto bumbong, dumampi ang malamig na ihip sa kanyang mukha. Hindi malamig na nakakakilabot, kundi lamig na nakakapagpakalma. Yung tipong hahaplos sa balat mo at agad mong maiisip, sana ganito kabait ang mundo araw-araw. Dumating ang sandali na kailangan niyang patuluin ang masa ng puto bumbong sa mahabang tubo. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang bahagyang gumagalaw ang dahon sa kanyang mesa. Tinatangay ng hangin. Pero hindi ito nakakagulo. Sa halip, parang maingat nitong inilalayo ang mga dahong nakaharang para hindi maistorbo ang pagtrabaho niya. "Salamat ha," biro ni Aling Minda. Hindi inaasahan na sasagot. Pero parang tumango ang hangin sa pamamagitan ng munting ihip na nagpagalaw ng kanyang buhok. Unti-unti nang nagiging mas mabango ang paligid, mula sa niyog hanggang sa kaunting asukal na kumakapit sa gilid ng kawali. Lahat ay parang may sariling paraan ng pagbati sa hangin. At ang hangin naman, tila sinasalo ang bawat halimuyak at ihinahampas sa kalsada. Naghuhudyat sa mga taong paparating na gising na ang pwesto ni Aling Minda. Sa dulo ng kalsada, may batang papunta sa paaralan. May kalayuan pa siya, pero tumingala na agad. Naamoy ang unang bugso ng puto bumbong. Inangat niya ang bag at bahagyang tumakbo, parang tinatawag ng halimuyak.
Maging ang isang matandang lalaki na nagja-jogging tuwing umaga ay napahinto, huminga ng malalim at ngumiti. Ah, si Minda. Nagluluto na. Habang nagpipitik ang maliit na kalan, nagkaroon ng sandaling ganap na payapa. Walang dumadaan, walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng kaunting uling at ihip ng hangin ang naroon. Sa katahimikang iyon, parang may malambing na alaala ang bumalik kay Aling Minda. Yung panahon na ang kanyang ina ay tumatagilid sa kalan, habang ang hangin ay ganito rin kabait. Noon pa man, katuwang nakita, marahan niyang naisip. Tila sumagot ang hangin, isang mahinang pag-indayog, sapat para igalaw ang parol na nakasabit sa gilid ng kawayan. Kumislap ito ng bahagya, para bang kinikindatan siya. Maya-maya, may unang tatlong suki niyang dumating. Ngunit bago pa sila makalapit, ang hangin muna ang bumungad. Dala ang amoy ng bagong lutong kakanin. Parang imbitasyon na dahan-dahang pumasok sa isang araw na magiging mas maaliwalas kaysa kahapon. At doon, sa banayad na pag-ihip at paggalaw ng paligid, nagsimula ang pagdating ng mga kwentong magpapainit sa umagang iyon. Habang patuloy na lumalakas ang amoy ng bibingka at puto bumbong, unti-unti nang nagigising ang kanto. Hindi man kasing ingay ng palengke, sapat na ang mga yabag at mahinang usapan para malaman ni Aling Minda na darating na ang mga kwento ng araw na iyon. Unang huminto sa kanya ang batang estudyanteng si Lira. Bitbit ang lumang bag na may mga palamuting nalalagas na. Ngumiti ito nang makita si Aling Minda. "Good morning po, Aling Minda." "Good morning, Iha. Papunta ka na sa eskwela?" Tumango si Lira at marahang nilapag ang kaunting barya sa mesa. Alam ni Aling Minda na tinitipid ng bata ang baon nito. Kaya palagi niya itong dinadagdagan ng isang maliit na hiwa ng bibingka. Hindi ito sinasabi ng bata, pero bawat kagat niya ay parang pasasalamat na hindi na kailangang bigkasin. Maya-maya, lumapit naman ang isang construction worker na lagi niyang nakikita tuwing madaling araw. Pawis na agad ang noo nito kahit malamig pa. "Aling Minda, yung usual ko po." Ngumiti siya at iniabot ang isang mainit na puto bumbong. Tinanggap iyon ng lalaki na para bang ginto. "Salamat po. Sa inyo, gumagaan ang trabaho ko." Hindi na sumagot si Aling Minda. Ang simpleng ngiti niya ang nagsasabing, "Walang anuman." Sa kabila ng kalsada, may isang matandang mamang tahimik, pero palaging bumabalik. Hindi niya alam ang pangalan nito, pero lagi itong may bitbit na kapirasong halaman na parang regalo. Iba-iba araw-araw. Minsan oregano, minsan maliit na sanga ng malunggay. Paglapit nito ngayon, marahan nitong inilapag ang isang munting paso ng rosemary. "Para sa mesa mo," sabi ng matanda na halos pabulong. "Salamat po," sagot ni Aling Minda habang nangingiti. Ang bango ng rosemary ay parang bagong dagdag na kakampi sa kaniyang pwesto. Habang lumilipas ang oras, mas maraming dumaraan. Mga nanay, empleyado, mag-aaral. Lahat may sari-sariling kwentong dala. Ngunit sa pwestong iyon, kahit may kanya-kanyang buhay ang bawat isa, nagtatagpo sila sa iisang bagay: ang init, bango, at simpleng kabutihang ibinibigay ng kakanin ni Aling Minda. At sa bawat sandaling may humihinto sa kanya, nararamdaman ni Aling Minda na hindi lang siya nagluluto. Siya ay bahagi ng araw ng iba, bahagi ng lakas nila, ng saya, at kung minsan, bahagi ng katahimikan ng kanilang umaga. Sa tabi ng kalsada na iyon, dumadaan ang maraming tao. Pero ang mga kwento,
Doon nagiiwan ng bakas. Habang nauubos ang unang batch ng bibingka, napaupo sandali si Aling Minda. Hinaplos niya ang ibabaw ng mainit na palayok. At sa init na iyon, biglang bumalik sa kanya ang alaalang matagal nang nakaimbak sa puso. Ang araw na unang ipinasa sa kanya ng kanyang ina, ang lihim na recipe. Bata pa siya noon, marahil 10 taong gulang lamang. Nandoon sila sa lumang kusina na yari sa kahoy. May maliliit na bintanang sinasayaw ng araw. Ang ina niya ay nakatayo sa harap ng kalan. Pawis ang noo, ngunit may ngiting hindi nawawala. "Minda," sabi nito, "ang bibingka at puto bumbong, hindi lang basta pagkain. Regalo ito. At ang regalo, dapat may halong pagmamahal." Inilapit siya ng ina sa mesa. "Tingnan mo anak, hindi pwedeng bara-bara ang paghahalo." Kinuha nito ang masa, hinaplos ng marahan, at saka pinaikot sa mangkok. Marami ang marunong magluto, pero hindi lahat marunong mag-alaga ng pagkain. At iyon ang hindi niya makakalimutan, ang paraan ng paghahalo. Hindi mabilis, hindi madiin, kundi banayad, maingat, at parang may kinakausap. Minsan nga, natatawa ang ina niya kapag nahuhuli siyang nag-iisip. "Anak, ang pagkain marunong makinig. Kaya dapat mabait ka sa paghawak." Ngayon, habang hinahalo niya ang bagong masa, huminga siya ng malalim. Parehong-pareho pa rin ang galaw. Banayad, paikot, parang ritual na sumusunod sa tibok ng puso. Minsan, may mga taong nagtatanong kung bakit kakaiba ang lasa ng bibingka niya. Hindi niya sinasabi ang sikreto. Hindi dahil ayaw niyang magpakabukas, kundi dahil mahirap ipaliwanag na ang tunay na sangkap ay katahimikan, pag-alala, at pagmamahal. Habang tinitingnan niya ang bagong hurno, napansin niyang kumikintab ang dahon ng saging. Para itong nagbabahagi ng sariling kwento. Kwento ng mga taong matagal nang nabubuo sa pwestong iyon. Mga batang lumaki, mga magulang na bumabalik, at mga estranghero na nagiging kaibigan. "Salamat, inay," bulong niya habang inaayos ang susunod na lutuin. Parang may dumaang munting hangin na sagot. Isang alon ng lamig na nagpasigla sa apoy. Binalik niya ang tingin sa kalsada. Isang bagong araw pa ang darating. Isang bagong grupo ng mga taong magdadala ng kwento. At sa bawat bibingka at puto bumbong na ilalabas niya, nandun ang lihim na recipe ng puso, hindi nakikita, pero dama ng sino mang titikim. Pagsapit ng dapitapon, unti-unting humuhupa ang ingay ng kalsada. Ang mga bata ay nagsisiuwian. Ang mga tricycle ay dahan-dahan ng kumakaunti. At ang langit ay nagiging kulay kahel na parang nagbabalot ng kumot sa buong baryo. Sa gitna ng katahimikan, nananatiling buhay ang maliit na pwesto ni Aling Minda para itong munting bituin na nagsisimulang magningning habang dumarami ang anino sa paligid. Isa-isang sinindihan ni Aling Minda ang mga parol na nakasabit sa 2 poste ng kawayan. Nakaluma ang mga ito, gawa sa papel de hapon. Pero kapag nasindihan, tila bumabalik ang alaala ng Pasko sa bata at matatanda. Ang kanilang liwanag ay hindi nakakasilaw, bagkus banayad, malambot, at nakahihikayat ng pahinga. Habang sumasayaw ang ilaw ng parol, nagsimula ring tumaas ang banayad na usok mula sa bibingka. Ito ang uri ng usok na hindi mo iiwasan dahil dala nito ang halimuyak ng niyog, mantikilya, at kaunting asukal na natutunaw sa ibabaw. Ang usok na ito ay parang paanyaya sa sinumang napapagod. "Halika, saglit ka munang magpahinga." Naupo si Aling Minda sa maliit na bangkong kahoy.
Pinapakinggan ang mahinang pailan-ilang pitik ng uling. Minsan may dumarating na suki, minsan wala, pero hindi siya nababalisa. Ang ganitong oras ang pinakagusto niya, ang oras ng paglalim at pagninilay. Sa di kalayuan, may pamilyang naglalakad, ina, ama, at isang batang may hawak na maliit na flashlight. Kumaway ang bata sa kanya at ngumiti. Sila ang huling suki niya tuwing gabi. At alam niya na ang bibingka ay post-dinner. Maliit na reward nila sa isa't isa. Sa bawat kagat nila, ramdam ni Aling Minda ang pahinga, ang saya, at ang simpleng pagsasalo na hindi mo na kailangan pang ilarawan. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging malinaw ang bawat tunog, ang ihip ng hangin, ang pagpitik ng apoy, ang kaluskos ng dahon sa tabi. Lahat ay tila nakikisabay sa ritmo ng kanyang pwesto. Para bang ang buong kanto ay ginawang maliit na tahanan ng liwanag at amoy ng kakanin. Sa huling batch ng bibingka, huminto sandali si Aling Minda at tumingin sa langit. May manghilan-ngilang bituin na nakasilip, kumikislap na, parang nakikisama sa pailaw ng kanyang parol. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang kapayapaan, ang klaseng kapayapaan na dumarating lamang kapag alam mong ginawa mo ang araw mo ng buong puso. At bago niya patayin ang kalan, bumulong siya. Salamat sa araw na puno ng kwento. At sa dulo ng kalsadang iyon, sa gitna ng gabi at ilaw, nanatiling nakabukas ang pwesto ni Aling Minda, hindi para sa bentahan, kundi para sa payapang pagtatapos ng isang simpleng, masarap at mayamang araw. Nang malapit nang sumapit ang hating gabi, halos tapos na ang lahat ng gawain ni Aling Minda. Ang kalan ay mahina na ang apoy, ang uling ay nagiging pulang baga na lang, at ang paligid ay halos tahimik maliban sa marahang pag-ihip ng hangin. Huling batch na ng bibingka ang nasa ibabaw ng palayok, isang maliit, simpleng piraso na siyang magsasara ng buong araw niya. Hindi na niya inaasahan na may darating pang suki. Ganito naman palagi tuwing gabi. Ang huling luto ay kadalasan para sa kanya. Isang munting regalo ng pagod na araw, isang tahimik na kasama bago umuwi. Habang hinihintay niyang maluto ito, napansin niyang kakaiba ang amoy. Mas malambing, mas masarap, parang mas may init kaysa sa mga nauna. Napakunot siya ng kaunti, sabay na pangiti. Siguro dahil pagod na ako, bulong niya. Ngunit ang puso niya ay tila may nararamdamang iba. Paglingon niya sa kalsada, may nakita siyang isang batang babae na nakaupo sa gilid. Hindi niya ito suki at hindi rin niya maalalang nakita na ito kanina. Nakasalampak ito, yakap-yakap ang maliit na bag at tila may lungkot sa mata. Malapit nang umiyak pero pinipigil. Dahan-dahang lumapit si Aling Minda. Iha, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Nagulat ang bata, pero imbes na tumakas, huminga ito ng malalim. Naiwan po ako ng tatay ko. May pinuntahan sila. Sabi po niya babalik siya, pero matagal na po. May pag-aalala sa boses ng bata, pero may pinipigilang tapang. Napatingin si Aling Minda sa kalsada. Tahimik, walang tao. Lumuhod siya at ngumiti ng banayad. Halika muna rito. Mainit pa ang huling luto ko. Inalalayan niya ang bata papunta sa mesa. Inabot niya ang bibingka, bagong luto. May kaunting mantikilya sa gitna at asukal na bahagyang natutunaw. Nang kainin ito ng bata, unti-unting lumiwanag ang kanyang mukha, ang parang unang kagat ng pag-asa matapos ang mahabang pag-aantay. Ang sarap po. Bulong nito,
Halos pabulong na parang ayaw masabi ng malakas. Ngumiti si Aling Minda. Hindi niya maipaliwanag, pero pakiramdam niya ay may kung anong init na sumayaw sa paligid. Parang may dumaan na maliit na himala. Hindi dahil may kakaibang nangyari, kundi dahil may batang naramdaman ang pag-aalaga sa oras na pinakamahirap. Pagkalipas ng ilang minuto, may dumating na tumatakbo na ama, hingal at halatang nag-aalala. Nang makita ang anak, agad nitong niyakap. "Salamat po," sabi ng lalaki kay Aling Minda. Hindi maipinta ang muka sa ginhawa. Hindi sumagot si Aling Minda. Nginitan lang niya ang bata at ang ama. At nang tuluyang maubos ang huling bibingka, napatingala siya sa kalangitan. Salamat, bulong niya. Hindi lang dahil tapos na ang araw, kundi dahil sa huling luto, may maliit na himalang napadaan. Lumalim ang gabi sa maliit na kanto, kung saan araw-araw nagluluto si Aling Minda ng bibingka at puto bumbong. Unti-unti nang nauupos ang mga parol na nakasabit sa tabi ng kanyang kariton, at ang dating masiglang tunog ng mga tao ay napalitan ng marahang paglakad ng ilang huling parokyano. Ang usok mula sa huling baga ay umaakyat ng dahan-dahan, parang pag-unat ng antok sa hangin. Nakahawak si Aling Minda sa maliliit na kahong kahoy. Isa-isa niyang sinusuksok ang natitirang dahon ng saging na ginamit niya maghapon. Mapurol na ang pagod sa kanyang mga kamay, pero may lambing pa rin ang bawat galaw. Para bang may kausap siyang hindi nakikita. Salamat araw," bulong niya habang inaayos ang kalan. Hindi ito utos, hindi ito reklamo. Isang simpleng pasasalamat lang sa tahimik na gabing sumasara. Sa gilid, ang huling bibingka ay nakapatong pa sa isang kahoy na plato. May manipis na usok na tila nag-aabot ng pamamaalam. Dinampot ito ni Aling Minda, saka dahan-dahang isinara ang takip ng kaniyang bilao. Sa kalsada, may ilang ilaw na nananatiling nakabukas, nagkikislapan sa mahinang ihip ng hangin. Ang liwanag ay hindi na maliwanag tulad kanina. Banayad na, malambot, parang yakap sa pagod na tindera. Umupo siya sandali sa silyang kahoy. Pinagmasdan ang tahimik na daan. Noong umaga, puno iyon ng mga taong may kanya-kanyang kwento. May batang tumawa, may matandang nagkwento ng alaala. May dalagang nagbalik kasi miss ang lasa ng Pasko. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila naging maliliit na bulong na sumayaw sa hangin. Napapikit si Aling Minda. Narinig niya ang marahang pagtunog ng kawayan sa malapit, ang malayong huni ng tricycle, at ang halos hindi marinig na pag-aspas ng dahon ng saging. Lahat iyon ay parang himig ng gabing nagpapaalala sa kanya na kahit pagod ang katawan, ang puso niya ay busog. At habang inaangat niya ang huling takip ng kariton, may dumaan na mahinang simoy ng hangin, banayad, malamig, at puno ng pahiwatig ng pahinga. Parang sinasabi nito, "Tama na muna, Minda." Bukas ulit. Ngumiti siya, tumayo, at marahang isinara ang kariton. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa langit. Kumikislap ang ilang bituin. Simple lang, ngunit sapat para maging paalala na ang bawat gabi ay nagtatapos ng payapa kapag ang puso ay marunong magpasalamat. At doon nagtapos ang gabi ni Aling Minda. Banayad, mahina ang ilaw, at puno ng malamig na hangin na umaakay papuntang pahinga. Ngayon, unti-unti nang humuhupa ang kwento. Tulad ng paglamig ng huling baga sa kalan ni Aling Minda, ang ilaw ng kalsada ay lumambot, ang hangin ay mas banayad, at ang gabi ay tila naglalakad papalayo dala ang katahimikang gusto ng magpahinga. Sa kwentong ito,
natutunan natin na minsan ang pinakasimpleng bagay, isang bibingka, isang puto bumbong, isang ngiti, ay may dalang init na kayang magpakalma ng puso. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata, pakinggan mo ang bulong ng gabi. Tama na muna, pahinga ka na. Salamat sa pagsama sa kwentong ito. Naway gabayan ka ng malambot na hangin, ng malamlam na ilaw, at ng tahimik na gabing puno ng pag-asa. Magandang gabi at mahimbing na pagtulog.